Napahawak si Doc Aga sa ulo niya at napamura sa isip. Bakit ba paulit-ulit na may ganitong problema? Agad namang humakbang si Lin sa harap niya upang protektahan siya at pinakalma siya. May bahagyang ngiti sa labi nito, pero seryoso ang tingin sa mga kalaban. Mukhang hindi ganoon katalino ang mga taong ito. Sa kabilang panig, nagbulungan ang lalaking may hawak ng espada at ang kasama nito kung ano ang susunod nilang sasabihin. Sa huli, itinuro ng lalaki ang espada kay Doc Aga at pilit na nagsalita na parang batang kakasalo pa lang ng linya. Kailangan nilang magbayad ng toll. Agad siyang sinabihan ng kasama na lakasan pa ang loob. Napaisip si Doc Aga habang pinagmamasdan sila. Mukhang baguhan lang ang mga ito. Kahit mukha silang tulisan, halatang wala pa silang karanasan. Biglang may ideyang pumasok sa isip niya. Kung ganoon, baka hindi niya kailangang matakot. Agad siyang umarap sa kanila at sumigaw ng may awtoridad. Hindi siya nagpatinag at buong tapang na nagpakilala bilang si Doc Aga mula sa angkan ng Baksasuan. Pinagtabuyan niya ang mga ito at binalaan na kaya niya silang harapin anumang oras. Dahil sa lakas ng dating ni Doc Aga, napatigil ang lalaki. Ngunit maya-maya, pinilit nitong magmatigas at sumigaw na hindi na sila maaaring umatras. Para bang pinipilit lang ang sarili na magmukhang matapang. Naging tensyonado si Doc Aga nang mapansin na hindi gumana ang pananakot niya. Bigla namang sumigaw ang lalaki ng kakaibang galaw na tinawag niyang ultimate move. Iwinasiwas niya ang espada, pero bago pa siya makalapit, nadapa siya sa isang bato at napahiyaw sa sakit. Napatingin si Thanek ng may halong paghamak habang si Doc Aga naman ay tuluyang napanganga. Para bang nanunood lang siya ng palabas. Hindi niya malaman kung matatakot o matatawa sa kabobohan ng mga ito. Nagkagulo ang grupo at agad na lumapit sa kanilang pinuno. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla itong lumuhod at humingi ng tawad. Nagulat si Doc Aga at Nenes pa. Hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad sa ginawa nila. Nanginginig ang mga ito sa takot. Sa sandaling iyon, nagsalita si Thanek at iminungkahing pakinggan muna ang kanilang paliwanag dahil mukhang unang beses pa lang nila itong ginawa. Sa loob-loob ni Doc Aga, hindi siya kumbinsido. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita ang pinuno ng grupo. Inamin nitong hindi sila tunay na tulisan kundi mga tagaputol ng kahoy mula sa kalapit na nayon. Ipinagmamalaki pa nitong sila ang gumagawa ng karamihan sa trabaho sa kanilang lugar. Ngunit nagbago ang tono nito nang banggitin ang nangyari 2 buwan na ang nakalipas. Nasugatan ang kanyang binti kaya hindi na siya makapagtrabaho. Unti-unting naubos ang kanilang ipon at naghirap ang kanyang pamilya. Hindi na niya matiis ang kalagayan ng asawa at mga anak kaya napilitan siyang pumasok sa ganitong gawain. Habang nagsasalita, nanginginig ang boses niya at puno ng pagsisisi. Sa huli, lumuhad siya at nagmakaawa na patawarin sila. Idinagdag pa niya na ang mga kasama niya ay sumama lang para tulungan siya. Naantig si Lin sa narinig at naawa sa kanilang kalagayan. Samantalang si Doc Aga ay napasimangot, iniisip na lahat naman ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Ngunit nang mapatingin siya kay Duchu, naalala niya ang sarili nitong sitwasyon. Doon niya napagtanto na hindi rin talaga may iwasang maawa. Bahagyang ngumiti si Doc Aga at tila may napagdesisyonan. Yumuko siya at sinabi sa lalaki na ipakita ang sugat nito. Nagulat ang lalaki at hindi agad makapaniwala. Nawalan ng pasensya si Doc Aga at sinabihan itong magmadali bago pa siya magbago ng isip. Ipinaliwanag ni Thanek na manggagamot ang kanyang amo at nais siyang gamutin. Lalong naguluhan ang lalaki kung bakit siya tutulungan. Sa halip na mahabang paliwanag, simpleng sagot lang ang ibinigay ni Doc Aga, na tila naantig siya sa sitwasyon nito kahit ayaw niyang aminin. Lumapit pa si Doc Aga sa lalaki at mariing nagsalita. Pinapaalala na hindi pa niya sinasabing pinapatawad niya ang mga ito at hindi siya mabait na tao. Nanginginig na tumango ang lalaki at agad sumunod. Isinuot ni Doc Aga ang kanyang guwantes at sinuri ang paa nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang daliri, ngunit agad napasigaw ang lalaki sa sakit. Napangiwi si Doc Aga at agad niyang naunawaan ang kalagayan. Bulok na ang hinlalaki ng paa at kumakalat na ang impeksyon sa mga malulusog na bahagi. Tumingin siya ng diretsyo sa lalaki at mabigat na sinabi na kailangan na itong putulin. Nanlaki ang mata ng lalaki at paulit-ulit na tinanong kung paaba niya ang tinutukoy. Walang pag-aalinlangan na tumango si Doc Aga at ipinaliwanag na kung pababayaan ito, mamamatay siya.
Namutla ang lalaki at agad na naalala ang kanyang pamilya. Hindi nito maitago ang takot, ngunit pinakalma siya ni Doc Aga at sinabing nagbago na ang sitwasyon dahil nagkita sila. Gayunpaman, sa isip ni Doc Aga, alam niyang hindi madali ang gagawin. Kahit simpleng hawak pa lang sa sugat ay hindi na nito matiis, paano pa kung putulin ang paa habang gising? Kung ma-shock ito, mas lalala ang sitwasyon. Biglang may naisip si Doc Aga. Tinawag niya ang dalawa at inutusan silang manghuli ng mga poloka. May kumpiyansang ngumiti siya at sinabi sa sarili na gagawa siya ng pampamanhid at magdadala ng bagong kaalaman sa medisina. Makalipas ang ilang sandali, may poloka na silang dala. Tinanong ni Thanek kung para saan iyon, at walang pakialam na sumagot si Doc Aga na alam naman nilang lason ang poloka. Idinagdag pa niya na pati ang halamang nakuha nila ay nakakalason din. Lalong naguluhan si Thanek at nagtanong kung bakit nila kinokolekta ang mga iyon. Diretso siyang sinagot ni Doc Aga na gagamitin niya iyon para gumawa ng gamot. Biglang nakaisip ng kakaiba si Thanek at nagduda kung balak ba niyang lasunin ang mga tulisan. Naiinis na sumagot si Doc Aga at tinanong kung ano ang tingin nito sa kanya. Sa isip niya, naalala niya ang itinuro ni Master Huatan tungkol sa mga lason tulad ng Ignite at lason ng poloka na maaaring gawing gamot kung tama ang paggamit. Tiningnan niya ang poloka at napaisip kung paano ito magagamit ng tama. Ngunit agad ding sumagi sa isip niya ang pinakamahalagang problema, ang tamang dosis. Kinabahan si Thanek at nagtanong kung kailangan ba nilang tikman iyon tulad ng ginawa nila sa halamang gamot noon. Agad itong tinanggihan ni Doc Aga at ipinaliwanag na hindi ito basta-basta dahil maaaring ikamete nila. Napabuntong hininga siya at sinabi na wala na silang ibang pagpipilian kundi subukan ito. Ngunit bago gamitin sa tao, kailangan muna nilang magsagawa ng maraming eksperimento. Humarap siya sa grupo ng mga dating tulisan at iniutos na manghuli ng mga daga, siguraduhing buhay at malinis ang mga ito. Nagkatinginan ng mga ito at naguluhan kung bakit mula sa poloka ay umabot na sila sa daga, ngunit sumunod pa rin. Ilang oras ang lumipas at nagsimula na si Doc Aga sa kanyang eksperimento. Maingat niyang kinuha ang lason mula sa poloka, pinatuyo ito ayon sa natutunan niya, at saka pinakuluan habang pinapanatili ang bisa ng lason. Nang dumating ang mga daga, agad niyang sinimulan ang paggawa ng iba't ibang dosis para subukan. Isa-isa nilang tinurukan ng mga daga at maingat na inobserbahan ang reaksyon ng bawat isa. Inutusan niya si Duchu na itala ang lahat ng resulta. Sa huli, napansin nilang ang mga daga na nakatanggap ng mataas na dosis ay namatay, habang ang may mababang dosis ay walang epekto. Ngunit sa gitnang antas, may mga daga na nanatiling buhay, hindi gumagalaw kahit nasasaktan, at nang magising ay hirap gumalaw. Napagtanto ni Doc Aga na iyon ang tamang balanse. Ibig sabihin, nagawa niyang makahanap ng posibleng pampamanhid na maaaring gamitin sa operasyon. Pagsapit ng gabi, seryosong nakakunot ang noo ni Doc Aga habang maingat na nagkakalkula. Isa-isang sinusuri sa isip niya ang mga nakuha nilang resulta, pinipili ang tamang dosis base sa laki ng mga daga. Lumipas ang ilang araw. Sa wakas, matapos ang sunod-sunod na eksperimento, nakahinga siya ng maluwag. Tapos na rin. Sa gilid, tahimik siyang pinagmamasdan ni Thanek na halatang walang masabi. Hindi niya lubos maisip kung bakit may libingan para sa mga daga, manok, at baboy. Para kay Doc Aga, simple lang ang sagot, paraan iyon ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Hindi kumbinsido si Thanek at napasimangot, pero hindi na siya umimik pa. Samantala, ibinigay ni Doc Aga ang mangkok ng gamot sa lalaki. Nanginginig ang kamay nito habang nagtatanong kung iyon na ba ang pampamanhid. Tumango si Doc Aga at inamin na una pa lang itong susubukan sa tao, kaya may panganib. Malinaw niyang sinabi na maaaring ikamite ito kung may magkamali. Hindi niya ito pinilit, hinayaan niyang magdesisyon ang lalaki. Sa sandaling iyon, sumiklab muli ang sakit sa kanyang binti. Nakatitig siya sa mangkok, nag-aalangan. Tinawag niya ang kanyang mga kasama at nagpasalamat sa mga ito. Humingi siya ng huling pabor, kung sakaling may mangyari sa kanya, alagaan ang kanyang asawa at anak. Hindi napigilan ng grupo ang pagluha at agad nangako. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang hawak ang gamot. Sa huli, pinili niyang inumin ito ng buo. Habang ginagawa iyon, sinabi niyang kung mabuhay siya, mamumuhay na siya ng matuwid. Sa sandaling makitang ininom na ang gamot,
nag-utos siya na ihanda ang lahat para sa operasyon. Nagkandara pa ang mga tao sa paghahanda. Bago tuluyang mawala ng malay ang lalaki, isang luha ang palm attack mula sa kanyang mata. Marahang sinabihan siya ni Doc Aga na huwag mag-alala. Matapos ang mahabang oras, nagising ang lalaki. Naguguluhan siyang napaupo at napatingin sa paligid. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ni Doc Aga na may kumpiyansang ngiti. Matagumpay ang operasyon. Sa labas, tahimik ang paligid. Habang pinagmamasdan ng kalikasan, seryosong nag-isip si Doc Aga. Ang gamot na ginawa niya ay napakadelikado. Kaya nitong ay relax ang kalamnan, ngunit kapag nagkamali ng sukat, pati paghinga ay maaaring tumigil. Ngunit sa pagkakataong iyon, maayos ang kalagayan ng pasyente. Normal ang pulso at walang lumabas na masamang epekto. Sa wakas, nagtagumpay siya. Hindi niya napigil ang purihin ang sarili at mapangiti ng may halong yabang. Sumingit si Thanek at tinukso siya na kung hindi siya mayabang, baka mas naging dakila pa siya. Agad siyang napalingon dito, halatang tinamaan. Maya-maya, bumalik sila sa usapan. Biglang tinanong ni Doc Aga ang grupo kung ano na ang plano nila sa buhay. Nagkatinginan ang mga ito, halatang walang kasagutan. Sa huli, nagsalita ang pinuno at sinabing dahil muntik na siyang mamatay, mas malinaw na ngayon sa kanya ang halaga ng buhay. Napabuntong hininga si Doc Aga. Mukhang wala pa rin silang malinaw na direksyon. Kaya kumuha siya ng sulat at iniabot ito sa lalaki. Ipinaliwanag niyang dalhin iyon sa Balk clan sa Suan at matutulungan sila. Idinagdag pa niya na kung wala pa rin silang mapiling landas, maaari silang magtrabaho sa kanya. Tiniyak niyang hindi magugutom ang pamilya nito. Napatulala ang lalaki at hindi makapaniwala kung bakit siya tinutulungan. Simple lang ang sagot ni Doc Aga, kung wala silang gagawin, babalik lang sila sa pagnanakaw. Dahil dito, hindi napigilan ng lalaki ang emosyon. Bigla siyang yamakap kay Doc Aga at nagpasalamat ng todo. Halos mapasigaw si Doc Aga sa inis at pinilit siyang itulak palayo. Nakita ni Lin at Duchu ang eksenang iyon at napangiti na lang ng pilit. Samantalang si Thanek ay napakunot-noo at napaisip kung ano na naman ang mangyayari sa grupo nila. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo. Ngunit habang umaandar sila, biglang huminto si Thanek. Napansin ni Thanek na tila bumagal ang kanilang paglalakbay, ngunit ngumiti lamang si Doc Aga nang may kakaibang kumpiyansa at sinabing alam niya iyon. Habang naglalakad, hinailan niya ang kanyang hood at tila walang pakialam, ngunit sa totoo lang ay abala siya sa pagbabasa ng isang sulat. Kumusta ka na, Balk Nuan Hui? Ako ito, si Lion. Nabalitaan kong papunta ka sa Hanyang. Sana ay magkita tayo. May kakilala ako rito na nangangailangan ng tulong mo bilang manggagamot. Pagkabasa nito, napahigpit ang hawak ni Doc Aga sa papel. Sulat iyon mula kay Big Brother Sunshin. Habang iniisip niya ito, lalo siyang na-excite. Kailangan siya ni Sunshin. Bigla siyang sumigaw habang nagmamadaling maglakad, sabay utos na umalis na sila papuntang Hanyang. Hindi nagtagal, dumilim ang langit at unti-unting naging kulay kahel ang kalangitan. Sa wakas, natanong ni Doc Aga ang matatiyog na pader ng lungsod. Napatingin siya sa paligid at namangha. Ito na ang Hanyang. Mas matao kaysa sa inaasahan niya. Kahit sa panahong iyon, ramdam ang pagiging sentro nito bilang kabisera. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang malaking tahanan. Napahanga siya sa laki at ganda nito, ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon niya. Napailing siya at napaisip kung bakit karamihan sa mga dakilang tao sa panahong iyon ay tila walang pakialam sa kayamanan. Mula sa likuran, narinig niya ang pamilyar na boses. Paglingon niya, agad siyang napangiti. Si Big Brother Sunshin, masaya itong sinalubong siya at sinabing sadyang nanghuli pa ito para sa kanya. Napatingin si Sunshin sa mga dala niya at nagtaka kung bakit napakarami niyang bitbit. Hindi siya nagpaligoy-ligoy at masayang sinabi na mga regalo iyon para sa kanya. Sa loob ng bahay, naging tahimik at medyo seryoso ang paligid. Nagsalita si Sunshin at ipinaliwanag na may dahilan kung bakit niya siya pinapunta. Medyo nahihiya pa itong banggitin ang mga regalo, na para bang nagmumukha siyang tiwaling opisyal. Ngunit ngumiti lang si Doc Aga at sinabing hindi niya iyon iniisip. Para sa kanya, natural lang ang magbigay. Dagdag pa niya, kahit hindi siya tawagin, bibisita pa rin siya. Pagkatapos, bigla siyang naging seryoso at nagpahayag ng pasasalamat kay Sunshin.
Napabuntong hininga naman si Sunshin at inisip na kahit parang kung ano-ano ang sinasabi nito, hindi naman ito nakakainis. Biglang may narinig silang ubo mula sa labas. Agad na tumayo ng tuwid si Sunshin at inayos ang sarili. Magalang siyang yumuko sa bagong dating. Napasilip si Doc Aga at napansin ang biglang pagbabago ng asal ni Sunshin. Nagtaka siya kung sino ang taong iyon. Halatang mataas ang katayuan nito. Ipinakilala siya ni Sunshin bilang manggagamot na kaka-rating lamang. Agad namang yumuko si Doc Aga at nagpakilala ng maayos. Pinagmasdan siya ng bagong dating at sinabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya, lalo na sa paggaling ni Sunshin at sa pagpigil sa epidemya. Nahihiyang ngumiti si Doc Aga at sinabing nagkataon lang iyon. Ngunit hindi naniwala ang lalaki at sinabing ang swerte ay para lamang sa mga handa. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Lou Thursday Long. Sa sandaling iyon, halos mapatigil ang mundo ni Doc Aga. Napanganga siya sa loob-loob niya. Prime Minister Lou Thursday Long ang kaharap niya. Pinilit niyang manatiling kalmado kahit nanlalamig ang buong katawan niya. Habang pinagmamasdan ng lalaki, biglang may ideyang pumasok sa isip niya tungkol sa kondisyon nito, ngunit agad niya itong itinabi. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, napagtanto niya kung gaano kadami ang mga dakilang taong nakikilala niya sa panahong ito. Para bang napapalibutan siya ng mga alamat. Hindi niya napigilan ang sarili at magalang na yumuko ng mas malalim. Ipinahayag niya ang matagal na niyang paghanga at kung gaano kalaking karangalan ang makaharap ito. Napangiti si Sunshin habang pinagmamasdan siya. Samantala, napansin ni Lou Thursday Long ang kakaibang kilos ni Doc Aga at pabirong sinabi na tila kilala na siya nito noon pa. Sumagot si Sunshin na ganoon nga talaga ang ugali ni Doc Aga. Tila sanay itong makitungo na parang matagal nang kakilala ang mga tao. Napakunot noo si Doc Aga at naguluhan sa ibig nilang sabihin, habang ang dalawa ay nagkibit-balikat na parang may tinatagong biro. Nagkibit-balikat si Sunshin at sinabi na pinag-uusapan lang nila siya kanina. Napakamot sa ulo si Doc Aga at napatawa ng alanganin, sabay sabi na baka nasobrahan siya at humingi ng paumanhin. Sa loob-loob niya, hindi niya mapigil ang isipin na totoo naman, matagal na niyang kilala ang mga taong ito. Ngunit agad din niyang binawi iyon at pabirong sinabing huwag na lang seryosohin. Biglang natawa si Sunshin at pinuri siya, sinabing dahil sa likas niyang pagiging magaan kasama, madali siyang lapitan at pagkatiwalaan. Dagdag pa nito, iyon ang isa sa pinakamalakas niyang katangian. Natulala si Doc Aga sandali bago nagpasalamat, habang sa isip niya ay parang may paputok na sumabog sa tuwa dahil pinuri siya ng isang dakilang tao. Maya-maya, napansin niya si Lou Thursday Long at agad bumalik sa pagiging propesyonal. Direkta niyang tinanong kung ito ba ay naghahanap ng manggagamot, at nang makumpirma, mabilis siyang nagbigay ng hinala. Maingat siyang nagsalita at tinanong kung ang sakit ba nito ay almoranas. Saglit na natigilan si Lou Thursday Long at nagulat kung paano niya agad nalaman. Ngumiti lang si Doc Aga at hindi na nagpaliwanag, sa halip ay niyaya itong pumasok upang masuri ng maayos. Sa loob, tinakpan ni Doc Aga ang kanyang mukha habang isinasagawa ang pagsusuri. Nakahiga si Lou Thursday Long at halatang naiilang, paulit-ulit na nagsasabing nakakahiya ang sitwasyon. Ngunit walang pakialam si Doc Aga at seryosong pinagmasdan ang kondisyon. Sa isip niya, ito na ang pinakamatinding kaso ng almoranas na nakita niya, parehong panloob at panlabas na namamaga. Habang iniisip niya ito, malinaw sa kanya kung gaano kasakit ang sakit na ito, isang kondisyon na matagal nang umiiral at kayang magdulot ng matinding paghihirap. Sa simpleng paliwanag, ito ay namong dugo sa bahagi ng puwitan na nagdudulot ng pagdurugo at kirot. Sa loob-loob niya, alam niyang kahit maliit na galaw ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa pasyente. Maya-maya, nainip si Lou Thursday Long at nagtanong kung tapos na ba ang pagsusuri. Agad siyang pinaupo ni Doc Aga at sinabing ayos na. Nagpasalamat ang pasyente ngunit hindi maitago ang pag-aalala. Ikinwento nito na matagal na siyang pinahihirapan ng sakit, at minsan ay nawalan pa siya ng malay dahil dito at hindi nakapasok sa palasyo ng isang buwan. Sa isip ni Doc Aga, seryoso ang sitwasyon. Kung lumala pa ito, maaaring maapektuhan ang posisyon ni Lou Thursday Long, at posibleng makaapekto pa sa hinaharap ng mga mahahalagang tao tulad ni Sunshin. Dahil dito, naging determinado siya. Hindi niya maaaring maliitin ang operasyong ito. Kailangan niyang maging perpekto ang gagawin niya.
Maingat niyang pinakalma ang pasyente at nangakong gagamutin ito agad. Ipinahayag niya na isasagawa ang operasyon kinabukasan. Pagsikat ng araw, nagsimula ang paghahanda. Nakapalibot ang lahat habang si Lou Thursday Long ay nasa ilalim ng epekto ng pampamanhid. Sinigurado ni Doc Aga na mahimbing ang tulog nito at maayos ang paghinga. Sa isip niya, napakahalaga ng bagong likha niyang anesthetic, at ngayon pa lang ay napakinabangan na agad ito. Bago magsimula, nagdagdag pa siya ng pampamanhid upang matiyak na walang mararamdamang sakit ang pasyente. Alam niyang hindi madali ang operasyong ito. Sa dami ng ugat sa bahaging iyon, kinakailangan ng matinding konsentrasyon. Isa ito sa pinakamahirap na operasyon na gagawin niya sa panahong iyon. Dahan-dahan niyang ginamit ang talam at sinimula ng operasyon, determinadong matapos ito ng maayos. Hindi nagtagal, damaloy ang sariwang dugo at napasigaw si Lin sa kaba. Ngunit kalmado lamang si Doc Aga at sinabing normal lang iyon dahil sa uri ng sakit. Lumipas ang ilang araw at naging payapa ang paligid. Ngayon, masiglang nakangiti si Lou Thursday Long habang pinupuri ang galing ni Doc Aga. Hindi siya makapaniwala na gumaling ang matagal na niyang dinaramdam sa loob lamang ng ilang araw. Labis ang pasasalamat niya, lalo na sa naging resulta ng operasyon at sa mga ginawang pangangalaga pagkatapos nito. Nahihiyang ngumiti si Doc Aga, ngunit sa isip niya ay tila may liwanag na nakapalibot sa pasyente dahil sa saya nito. Bigla namang tumayo si Lou Thursday Long at nagmamadaling nagsabi na may kailangan silang gawin. Tumingin ito kay Doc Aga nang may kasabikan at sinabing nais niya itong ipakilala sa maraming tao. Sa sandaling iyon, nanigas si Doc Aga. May kaba na biglang sumulpot sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang mag-isip. Kung magpapatuloy ito, baka mapunta siya sa sitwasyon na siya ang gagamot sa lahat ng may almorana sa buong hanyang. Ilang sandali ang lumipas, agad dinala si Doc Aga ni Lou Thursday Long sa isang grupo ng mga tao. Pagkakita pa lang sa kanya, napalingon ang isang lalaking may salaming may manipis na frame, habang ang matandang katabi nito ay naningkit ang mga mata, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Biglang napaangat ang boses ng mga naroon sa gulat. Paano ka nakakatayo ng walang tungkod? Malakas na tumawa si Lou Thursday Long, magaan ang galaw ng katawan na tila ba wala ng anumang karamdaman. Ang sakit ay dumarating at nawawala, bakit kayo ganyan magulat? Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong gone. Hindi napigilan ng lalaking may salamin ang pagdududa at agad nagtanong kung talagang gumaling na ang matagal na niyang sakit. Sumingit naman ang matanda at hindi na nagpaligoy-ligoy, diretsyong hinanap ang sagot kung paano ito nangyari. Ngumiti si Lou Thursday Long at biglang tumingin kay Doc Aga, sa kabuong kumpiyansang ipinakilala siya bilang manggagamot mula Suwan na siyang dahilan ng kanyang paggaling. Pagkarinig nito, agad nagliwanag ang mga mata ng grupo. Halos sabay-sabay silang lumapit, nag-uunahan sa paghingi ng tulong. May isang halos sumayaw pa sa sakit habang hinihiling na siya ang unahin dahil hindi na niya matiis. Napasimangot si Doc Aga habang pinapanood ang eksena. Sa isip niya, puro pasyente ng almoranas ang nasa harapan niya, at tila napaka-accurate ng hinala niya. Sa labas, tumindi ang sikat ng araw habang isang mahabang pila ng mga taong may hawak na tungkod ang maayos na nakahanay. Sumilip si Doc Aga mula sa loob, halatang pagod at bahagyang nababagot. Naisip niya na kung magpapatuloy ito, baka makilala siya bilang espesyalista sa almoranas. Napatingin siya sa gilid at napansin na sina Thanek at Lin ay unti-unti nang nasasanay at nakakapagsigawa na rin ng simpleng operasyon. Sa ganitong takbo, hindi siya uusad sa tunay niyang layunin na makabuo ng isang kompletong aklat ng medisina. Habang iniisip niya kung ano ang dapat gawin, may pamilyar na boses na narinig mula sa pintuan. Sinabi nitong lalo pang kumalat ang kanyang reputasyon sa hanyang. Paglingon ni Doc Aga, napanganga siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Master Wachuan ang nasa harapan niya. Ngumiti ito at kinamusta siya. Nang sumapit ang dapit hapon, nakaupo si Doc Aga habang pagod na nagbuntong hininga. Sa wakas ay natapos din ang maghapon. Nagpasalamat siya kay Master Wachuan sa pagtulong sa kanya sa dami ng pasyente. Tumawa lang ito at sinabing wala iyon, dahil ang malinaw at detalyadong paliwanag ni Doc Aga ang tunay na nakatulong. Pinuri pa nito ang husay niya na tila himala pa rin sa paningin nito. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Master Wachuan at bahagyang pinagsabihan siya.
Naglakbay siya papuntang Hanyang pero hindi man lang siya binisita, kaya tila nakakadismaya iyon. Nagulat si Doc Aga at agad humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na naging abala siya sa dami ng pasyente. Tumawa lamang si Huachuan at sinabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos, naging seryoso ito at inamin na may sadya talaga siya. Humihingi siya ng tulong. Napatitig si Doc Aga at nagulat sa narinig. May pasyente raw itong nais ipasuri sa kanya at hinihiling na siya ang mga siwa. Kinabukasan, dinala siya sa isang engranding palasyo. Napatingin siya sa paligid, halatang kinakabahan. Ito ba ang Chungdong Palace? Sa isip niya, ayaw niyang mapalapit sa mga ganitong lugar lalo na kung may kinalaman sa emperador, dahil maaaring madamay siya sa mga komplikadong problema. Ipinaliwanag ni Master Huachuan na ang pasyente ay isang eunuch na nagngangalang Kim Guihan, na kamakailan ay nakararanas ng pamamanhid sa binti. Wala raw itong malinaw na sintomas noon, ngunit may pangamba na lumala na ang kondisyon kaya siya dinala roon. Bahagyang nakahinga si Doc Aga nang marinig na binti lamang ang problema. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos mag-isip, may isang eunuch na tumakbong papalapit at hinihingal na nagbalita na may nangyayaring emergency. Si Kim Guihan ay biglang inatake matapos madulas sa hagdan. Agad kumilos si Doc Aga at nagtanong kung gaano na ito katagal. Habang nagmamadali, sinuri ni Thanak ang kondisyon at iniulat na bumababa ang presyon ng dugo. Lumapit si Doc Aga at sinimulang suriin ang pasyente. May pagdurugo ngunit hindi malala, at wala ring palatandaan ng seryosong pinsala sa utak. Pinagmasdan niya ang paghinga at napansin na humihina ang galaw ng kanang baga. Nang gamitin niya ang stethoscope, napansin niyang bahagyang lumihis ang tibok ng puso. Sa isang iglap, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Pneumothorax. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis niyang kinuha ang isang hirenggilya at walang pag-aalinlangang itinulok ito sa dibdib ng pasyente. Para sa kanya, malinaw ang sitwasyon. Kung hindi niya gagawin iyon, mamamatay ang pasyente sa loob lamang ng ilang minuto. Napatulala si Master Huachuan sa ginawa niya. Hindi siya makapaniwala na basta na lang nito tinusok ang dibdib ng isang mataas na opisyal. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napansin niyang may hangin na lumalabas mula sa loob ng katawan, at lalo siyang nalito sa nasasaksihan. Kasabay ng paglabas ng hangin, muling nakahinga si Kim Guihan. Nang makita iyon, halos mapasigaw si Master Huachuan. Tumigil na ang pag-atake. Napangiti siya sa paghanga at agad pinuri ang ginawa ni Doc Aga, sabay hiling na ipaliwanag kung paano niya iyon nagawa. Ngunit hindi muna siya pinansin ni Doc Aga at maikli lamang ang isinagot. Mamaya ko na ipapaliwanag. Nanatiling matatag ang kanyang boses habang binigyang diin na hindi pa tapos ang tunay na gamutan. Nagtaka si Huachuan at napatanong kung hindi pa pala nagsisimula. Ipinaliwanag ni Doc Aga na ang pneumothorax ay resulta lamang at hindi ang pinagmulan ng problema. Ibig sabihin, pansamantalang lunas lang ang ginawa niya kanina. Lalong naging mausisa si Huachuan at tinanong kung ano ang tunay na sanhi. Bahagyang kumunat ang noo ni Doc Aga bago agad nagbigay ng conclusion. Malamang na nabali ang tadyang ng pasyente sa pagkakadulas nito, at ang matulis na bahagi ng buto ang tumusok sa baga. Agad siyang nagutos. Pinaghanda niya sina Thanak at Lin para sa operasyon. Malinaw niyang sinabi ang plano, bubuksan nila ang dibdib ng pasyente upang alisin ang nabaling buto at ang bahagi ng baga na napinsala. Sa ilalim ng maliwanag na langit, iniabot ni Doc Aga ang isang mangkok ng gamot kay Guihan at mahinahong sinabing kapag nainom iyon, magsisimula na ang gamutan. Walang pag-aalinlangan itong sumunod at ininom ang laman. Ilang sandali lang, dahan daw ang pumikit ang kanyang mga mata. Pinanood ito ni Huachuan at napansin na agad itong nakatulog. Tinanong niya kung iyon ba ang pamputulog na binanggit ni Doc Aga. Ngumiti si Doc Aga at kumpiyansang sumagot na iyon nga iyon. Dagdag pa niya, nagawa niya iyon dahil sa mga halamang at lason na itinuro ni Huachuan, kaya nagpasalamat siya. Lalo namang nagulat si Huachuan. Hindi siya makapaniwala na mula lamang sa kaunting kaalaman tungkol sa Pulaka at Opium Poppy ay nakagawa si Doc Aga ng ganitong klaseng gamot. Sa isip niya, kung ganoon kadali iyon, matagal na sana itong natuklasan ng iba. Hindi niya maiwasang magduda kung hanggang saan ang kakayahan ng binatang manggagamot. Hindi na nag-aksaya ng oras si Doc Aga. Sinuri niya ang kalagayan ng pasyente at sinabing handa na silang magpatuloy.
Inihanda rin niya ang isang kagamitan para sa paghinga, sakaling hindi makahinga ang pasyente habang nasa ilalim ng matinding epekto ng gamot. Bigla siyang lumingon kay Thanek at pinaalalahanan ito na pindutin ang airbag kapag nagbigay siya ng senadoryas. Agad naman itong sumagot na handa na siya. Nagsimula ang operasyon. Ipinaliwanag ni Doc Aga na kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil sensitibo ang baga at madaling kapitan ng impeksyon kapag matagal na nakabukas. Lahat ay naging seryoso at sabay-sabay na sumagot na handa na sila. Huminga ng malalim si Doc Aga at hinawakan ang kutsilyo ng may matinding konsentrasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang dibdib ng pasyente. Sa gilid, hindi makapaniwala ang isa sa mga nakamasid habang pinapanood ang ginagawa niya. Para sa kanila, hindi maisip na ang ganitong paraan ay maaaring magligtas ng buhay. Biglang tumawag si Doc Aga kay Thanek. Agad itong kumilos at pinisil ang airbag ayon sa kanilang napagpraktisan. Habang nagpapatuloy, seryosong nakatutok si Doc Aga sa loob ng dibdib ng pasyente. Nakita niya ang baga at kinumpirma na ang nabaling tadyang nga ang tumusok dito. Sa kabutihang palad, mas maayos ang kondisyon kaysa sa inaasahan. Maingat siyang gumawa ng hiwa at mabilis na tinanggal ang piraso ng buto. Ngunit agad siyang nagbigay ng babala, dahil sa sandaling maalis iyon, papasok ang hangin sa loob. Mabilis na pinisil ni Thanek ang airbag upang tulungan ang paghinga ng pasyente. Samantala, si Lin ay abalang-abala sa paglinis ng dugo, sinusunod ang bawat utos ni Doc Aga. Ipinagpatuloy ni Doc Aga ang proseso at sinigurong natanggal ang lahat ng sirang bahagi. Pagkatapos, inanunsyo niyang sisimulan na nila ang pagputol sa nasirang bahagi ng baga. Nag-alangan si Thanek at hindi napigil ang magtanong kung hindi ba mamamatay ang tao kapag pinutol ang baga, dahil ito ang responsable sa paghinga. Saglit na natigilan si Doc Aga ngunit napangiti rin. Napansin niyang nagsisimula ng mag-isip ng mas malalim ang kanyang kasama. Maingat niyang ipinaliwanag na kayang mabuhay ng tao kahit isa lamang ang baga. Gumagana pa rin ito, bagaman mas mabagal at hindi na kasing husay ng dati. Ipinaliwanag ni Doc Aga na parang gulong lang iyon, kung dalawa ay mas balanse ang takbo, pero kahit isa ay maaari pa rin gumana. Matapos ang maikling paliwanag, agad niyang tinapos ang usapan at sinabing ipagpapatuloy na lang niya ang detalyadong paliwanag sa ibang oras dahil nasa gitna sila ng operasyon. Samantala, may mga yabag na mabilis na papalapit. Isang tao ang dumating at walang pag-aalinlang ang binuksan ng pinto. Natigilan siya nang makita ang eksena sa loob, si Doc Aga na seryosong nagsasagawa ng operasyon. Ang kasama niya ay agad nagbigay galang at tinawag siyang unang prinsipe. Sa halip na magalit, ngumiti ang prinsipe at tumingin kay Doc Aga ng may interes. Para itong kakaibang palabas para sa kanya kaya pinili niyang manood muna. Sa parehong sandali, tuluyang inabot ng talim ang baga ng pasyente at maingat na tinanggal ni Doc Aga ang nasirang bahagi nito. Napahanga si Wachuan sa nasaksihan. Para sa kanya, hindi pangkaraniwan ang ganitong paraan ng paggamot. Samantala, nakahinga ng maluwag si Doc Aga nang matapos ang pinakamahirap na bahagi. Mabilis niyang tinahi ang sugat at maingat na isinara ang hiwa. Nang matapos, ngumiti siya ng may kumpiyansa at tahimik na ipinagmalaki sa sarili ang tagumpay ng operasyon. Nagulat si Thanek na bumalik na sa normal ang presyon ng dugo ng pasyente. Kampante si Doc Aga na madyay gising na ito sa lalong madaling panahon at pinuri ang lahat sa maayos na pagtutulungan. Paglingon niya, nakita niya si Wachuan na papalapit sa prinsipe ng may paggalang. Tinanong ng prinsipe kung tunay bang medisina ang nasaksihan niya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng lahat at agad silang yumuko bilang paggalang. Naguluhan si Doc Aga at hindi agad nakariyak, kaya pinayuko siya ni Wachuan at pabulong na sinabing ang nasa harapan niya ay ang unang prinsipe. Nang marinig iyon, halos malaglag ang panga ni Doc Aga sa gulat. Lumapit ang prinsipe at tinapik siya sa balikat habang pinupuri ang kanyang kakayahan. Hindi makapaniwala ang prinsipe sa nakita niyang galing. Pagkatapos, bigla itong nagtanong at iniabot ang kanyang kamay, hinihiling na siya ang gumamot dito. Sa labas, payapang nakaupo ang prinsipe habang si Doc Aga ay tila nababahala. Sa isip niya, iniwasan na nga niya ang pagiging opisyal para hindi madamay sa mga problema ng palasyo, ngunit ngayon ay heto siya, ginagamot ang magiging hari sa hinaharap. Kinabahan siya lalo at napaisip kung magkamali siya ay maaaring mapahamak ang kanyang buhay.
Pumasok sa isip niya ang posibilidad na tumakas na lang. Ngunit habang iniisip iyon, napansin ng prinsipe ang kanyang reaksyon at tinanong siya ng diretso kung may problema ba. Napilitan si Doc Aga na ngumiti at magpaliwanag. Sinabi niyang nag-aalala lamang siya dahil ang mga pinakamahusay na manggagamot ay nasa loob ng palasyo, at baka hindi siya karapat-dapat na humawak sa ganitong kaso. Nagtaas ng kilay ang prinsipe at tinanong kung wala ba siyang kumpiyansa. Yumuko si Doc Aga at sinabing natatakot siya na hindi niya kayanin. Sa loob-loob niya, umaasa siyang tatanggihan siya ng prinsipe. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, pinuri siya ng prinsipe at sinabing siya ang pinakamahusay na manggagamot na nakita nito. Hinikayat pa siya nitong magtiwala sa sarili. Namutla si Doc Aga sa narinig. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Sa isang iglap, iniabot muli ng prinsipe ang kanyang kamay at direktang sinabi na siya ang magpagamot dito. Maya-maya, lumabas sila at nakita niyang biglang nagsanay ng pana ang prinsipe. Nagtaka siya kung bakit ito ginagawa. Ipinaliwanag ni Wachuan na nais lamang ipakita ng prinsipe ang kanyang kondisyon. Panyana ng prinsipe ang target at tumama ito sa gitna. Ngunit kasunod nito ay napaigik ito sa sakit habang hinahawakan ang kanyang palso. Ipinakita nito na tuwing pinipilit niyang gumamit ng lakas, sumasakit ng matindi ang kanyang kamay. Natigilan si Doc Aga sa ipinakita. Sa isip niya, hindi na kailangan ng ganitong demonstration. Hindi naman siya nakakakita ng loob ng katawan gamit lang ang tingin. Lumapit si Doc Aga at maingat na hinawakan ang palso ng prinsipe. Sa loob-loob niya, wala nang atrasan, kailangan niyang gawin ang trabaho niya bilang manggagamot. Dahan-dahan niyang sinuri ang kamay nito at agad napansin ang pamamaga sa bahagi ng palso. Kumunat ang noo niya habang mas lalong pinagtutuunan ng pansin ang kondisyon. Pagkatapos, lumingon siya kay Master Wachuan at tinanong kung nagamot na ba ito noon. Walang pag-aalinlangang sumagot ang matanda na oo, at ipinaliwanag ang mga naging hakbang niya. Una raw niyang inisip na may problema sa ulo kaya nagbigay siya ng gamot, sumunod ay inakala niyang may kinalaman sa likod kaya gumamit siya ng acupuncture, at sa huli ay napagpasyahan niyang nasa palso ang ugat ng problema. Gayunpaman, kahit anong gawin niya ay hindi gumaling ang prinsipe. Napahanga si Doc Aga sa paliwanag. Sa isip niya, kahanga-hanga na natunto ni Wachuan ang problema sa pamamagitan ng ganitong proseso. Hindi yun biro sa panahong iyon. Nang tanungin siya kung may ideya siya, kumpiyansa siyang sumagot na mayroon. Ngumiti siya at sinabi ang diagnosis. Carpal tunnel syndrome. Napakunot ang noo ng prinsipe at tila hindi kumbinsido, para bang mas inaasahan pa nitong may kinalaman sa mga espiritu ang sakit. Maayos na ipinaliwanag ni Doc Aga ang kondisyon. Maraming litid ang dumadaan sa palso at dahil limitado ang espasyo roon, kapag nasobrahan sa paggamit ay namamaga ito. Kapag nangyari iyon, naiipit ang mga ugat at nerbyo kaya lumalabas ang sakit at pamamanhid. Tinitigan niya ang prinsipe at tinanong kung gumagamit pa ito ng palso sa ibang gawain bukod sa pana. Kaagad itong sumagot at ipinakita pa ang ginagawa nito, mula sa pagsusulat gamit ang brush hanggang sa pagsasanay ng espada. Ikinwento pa nito na pinaghirapan niya ang mga iyon kaya kahit masakit ay ipinagmamalaki niya. Sa isip ni Doc Aga, napailing siya. Halatang hindi pinapansin ng prinsipe ang kondisyon nito. Ngunit sa kabila nito, napangiti siya ng bahagya. Nakita niya na sa kabila ng katayuan, isa pa rin itong batang may sariling hilig at sigasig. Agad siyang naging seryoso at nagbigay ng mahigpit na utos. Hanggat hindi pa ito gumagaling, bawal muna ang espada at pagpipinta. Kung hindi, tuluyang masisira ang palso nito. Hindi natuwa ang prinsipe sa narinig at agad nagreklamo. Napagsabihan tuloy si Doc Aga ni Wachuan dahil sa tono nito, ngunit hindi siya umatras. Ipinaliwanag niyang para iyon sa kalusugan ng pasyente. Dagdag pa niya, kung hindi susundin ang payo at lalala ang kondisyon, mapipilitan silang operahan ito. Para sa kanya ay kaya niyang gawin ang operasyon, ngunit ang problema ay hindi simpleng tao ang pasyente. Isang maling hakbang at maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Dahil dito, same time siyang nakiusap na sundin ng prinsipe ang kanyang mga tagubilin upang maiwasan ang pinakamasamang mangyari. Napansin ng prinsipe ang kanyang pananalita at tinanong kung bakit tila masyadong diretso ang kanyang pagsasalita. Biglang natauhan si Doc Aga at agad humingi ng paumanhin,
Ipinaliwanag na likas sa kanya ang pagiging prangka lalo na pagdating sa kalusugan ng pasyente. Sandaling natahimik ang prinsipe bago bahagyang ngumiti at pumayag sa kanyang payo. Nagulat si Huachuan sa pangyayaring iyon, dahil bihirang may makapagpabago ng isip ng prinsipe. Nagpatuloy si Doc Aga sa plano. Sinabi niyang bibigyan niya ito ng gamot at sabay na susubaybayan ang kalagayan nito. Inakala niyang magiging maayos ang lahat, ngunit hindi nagtagal ay muling sumama ang pakiramdam ng prinsipe. Napuno ito ng inis at halos sumigaw sa sobrang kiti at sakit ng katawan. Ipinag-utos pa nito na dalhin ang kanyang kagamitan sa pagpipinta at pana, taliwas sa ipinagbawal sa kanya. Dahil dito, lalong tumagal ang gamutan at hindi napigilan ang pagdaing ng prinsipe. Agad namang lumapit si Huachuan, halatang nag-aalala. Samantala, napabuntong hininga si Doc Aga. Alam niyang kung magpapatuloy ito, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang oprohan ang prinsipe. Sa ilalim ng maliwanag na langit, lumuhad siya at diretsyong pinagsabihan ang prinsipe kung bakit hindi nito sinunod ang kanyang utos. Ngunit sa halip na magsisi, ngumiti lamang ito at sinabing wala siyang pinagsisisihan dahil nag-enjoy siya. Pagkatapos, diretsyong tinanong nito kung kaya ba niyang gawin ang operasyon. Halos mapasigaw si Doc Aga sa isip niya. Para sa prinsipe, parang simpleng bagay lang iyon, ngunit para sa kanya, nakataya ang kanyang buhay sa bawat galaw. Sinubukan ni Huachuan na magmungkahi na ipatingin muna ito sa mga manggagamot ng palasyo, ngunit agad itong tinanggihan ng prinsipe. Sa halip, matatag nitong itinuro si Doc Aga bilang taong nais niyang gumamot sa kanya. Mariing sinabi ng prinsipe na siya na ang bahala sa anumang mangyari, ngunit iginiit niyang si Doc Aga ang gagamot sa kanyang pulso dahil iyon talaga ang gusto niya mula pa sa simula. Pagkarinig nito, halos mag-init ang ulo ni Doc Aga sa loob-loob niya at napamura siya sa isip sa katigasan ng ulo ng prinsipe. Nagbago ang tagpo sa loob ng marangyang mansyon na may mga bubong na yari sa tile. Sa loob, maayos na nakahanay ang mga kutsilyo at gunting para sa operasyon. Halatang kinakabahan si Thanak habang mahina niyang tinanong kung tama ba ang ginagawa nila, at kung paano sila napunta sa sitwasyong sila ang mag-oopere sa isang prinsipe. Napabuntong hininga si Doc Aga at inamin na natatakot din siya, pero wala na silang ibang pagpipilian. Nakatingin siya sa prinsipe na ngayon ay mahimbing na ang tulog dahil sa pampatulog. Inihanda na ang lahat at kahit na prinsipe ito, pinaalala niya sa sarili na isa pa rin itong pasyente. Napansin niya ang isang taong kasama ni Huachuan at agad nagtanong kung sino ito. Magalang na nagpakilala ang lalaki bilang si Huam, isang royal physician, at humingi ng pahintulot na masaksihan ang operasyon. Walang pag-aalinlangang pumayag si Doc Aga at sinabing maaari itong manood. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili bago magsimula. Dahan-dahan niyang ginamit ang kutsilyo at maingat na tinansya ang bawat galaw. Ipinaliwanag niya habang ginagawa ang unang hiwa na may sukat na 5 sentimetro. Binanggit niyang maraming mahalagang bahagi sa loob ng pulso at kahit isang maling galaw ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Kaya mahigpit niyang pinaalalahanan ang lahat na mag-focus. Tumango ang lahat at sinundan ang bawat hakbang. Napatingin si Thanak sa loob ng hiwa at nagtanong kung ano ang makapal na puting hibla na kanyang nakikita. Agad sumagot si Doc Aga na iyon ang median nerve at kapag naputol iyon ay hindi na magagamit ang kamay. May isa pang bahagi na gumagalaw at tinanong muli ni Thanak kung ano iyon. Ipinaliwanag naman niyang iyon ang artery at kapag nagkamali sa paghawak ay maaaring magdulot ng malaking problema. Napailing si Thanak sa hirap ng operasyon. Idinagdag ni Doc Aga na hindi pa nga sila nagsisimula sa pinakamahirap na bahagi at kailangan nilang tutukan ang mismong surgical area. Habang nagtuturo, maingat niyang inalis ang connective tissue at itinuro ang isang litid na tinawag niyang palmaris longus tendon. Ipinaliwanag niyang isa ito sa mga pangunahing litid na sumusuporta sa pulso at may koneksyon sa mga daliri maliban sa hinlalaki. Napansin ni Huam ang detalye at nagtanong kung maaari bang putulin ang bahagi na walang koneksyon sa hinlalaki. Napangiti si Doc Aga at agad napansin ang talas ng obserbasyon nito. Sa isip niya, kung nasa modernong panahon ito ay tiyak na magiging mahusay na doktor. Ipinaliwanag niya ang plano. Ang problema ay ang pamamaga ng litid na nagpapaliit sa espasyo sa loob ng pulso. Kaya ang solusyon ay palawakin ang espasyo o paliitin ang laman nito.
Mabilis na nakasagot si Thanak na iyon nga ang dalawang paraan. Nagulat ang iba dahil parang imposibleng gawin iyon sa katawan ng tao, ngunit kinumpirma ni Doc Aga na tama ang dalawang ideyang iyon. Ibinunyag niya ang gagawin niya. Pahabain ang litid upang lumiit ang siksikan sa loob, ngunit dahil hihina ito kapag pinahaba, kailangan itong ikabit sa ibang bahagi upang manatiling matibay. Nang makita ng iba ang espasyong nabuo sa pagitan ng mga litid, hindi nila napigil ang mabigla. Ngunit kalmado lamang si Doc Aga at tiniyak na tama ang kanyang ginagawa kahit na bihira itong gamitin dahil sa hirap ng proseso. Sa loob-loob niya, alam niyang delikado ito, pero para sa kanya ay kaya niyang gawin. Sa isang iglap, mabilis niyang ginamit ang gunting at tinapos ang operasyon. Napahinga siya ng maluwag at may bahagyang ngiti sa labi habang iniisip na matagumpay niyang nagawa ang isang napakahirap na operasyon. Lumipas ang oras hanggang kinabukasan. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, dahan-daang nagising ang prinsipe at napabangon. Nagtanong ito kung ano ang nangyari. Kaagad namang ipinaliwanag ni Doc Aga na naging matagumpay ang operasyon. Napatingin ang prinsipe sa kanyang kamay at tila hindi makapaniwala sa resulta. Napansin ng prinsipe na pagmulat niya ay wala na ang dating matinding sakit, bagamat may kaunting pamamanhid pa rin. Ngumiti ng bahagya si Doc Aga at ipinaliwanag na kailangan pa ng panahon para tuluyang gumaling, kaya sa loob ng 15 araw ay bawal muna nitong gamitin ang pulso. Bahagyang kumunat ang noo ng prinsipe at nagtanong kung ano ang mangyayari kung magamit niya ito nang hindi sinasadya. Bahagyang gumalaw ang labi ni Doc Aga at seryoso itong nagbabala na mapapahamak siya. Bagamat sa loob-loob niya ay siya mismo ang mas malalagay sa alanganin kapag may nangyaring masama. Lumipat ang tagpo sa hapon habang nagiging kulay kahel ang langit. Doon ay napabuntong hininga si Doc Aga matapos ang lahat ng pagod. Kinilala rin ni Thanak ang kanyang pagsisikap. Maya-maya, lumapit si Wachuan at pinuri siya sa husay ng kanyang ginawang operasyon, sinabing palagi siyang nakakagulat. Ngumiti lamang si Doc Aga at sinabing ginawa niya lang ang nararapat. Ngunit iginiit ni Wachuan na hindi iyon simpleng bagay at napakalaki ng nagawa niya, mula sa paggagamot ng sakit sa baga hanggang sa prinsipe. Pagkaraan, ibinahagi ni Wachuan na usap-usapan na si Doc Aga at maging ang mga royal physician ay gustong makilala siya. Dahil dito, iminungkahi niyang magturo ito sa Royal Medical Academy. Sandaling napaisip si Doc Aga. Ang pagtuturo sa lugar na iyon ay malaking ambag sa pag-unlad ng medisina sa kanilang panahon. Ngunit napaisip siya kung ano ang dapat niyang ituro sa maikling panahon. Biglang pumasok sa isip niya ang ideya ng aktwal na pag-aaral ng katawan ng tao. Para sa kanya, ito ang pinaka-epektibong paraan ng pagtuturo. Ilang araw ang lumipas, at sa loob ng tirahan ng prinsipe, tinanggal ni Doc Aga ang mga benda matapos ang 2 linggo. Masaya ang prinsipe nang tuluyan nang mawala ang sakit at halos hindi makapaniwala sa bilis ng paggaling. Binati siya ni Doc Aga at pinaalalahanan na huwag abusuhin muli ang kanyang pulso. Nagpasalamat naman ang prinsipe ng maayos at sinabing hindi niya malilimutan ang kanyang ginawa. Habang papalayo si Doc Aga, tahimik siyang napangiti. Maya-maya, kasama si Wachuan, napag-usapan nilang muli ang pagtuturo. Sinabi ni Doc Aga na handa na siyang magsimula. Ngunit nang pag-isipan niya kung paano ito gagawin, bumalik ang ideya ng aktwal na pag-aaral ng katawan. Sa modernong panahon, ginagawa ito gamit ang mga bangkay na kusang ibinigay, ngunit sa panahong ito ay wala pang ganitong konsepto at bawal pa ang ganitong gawain. Habang iniisip niya kung saan makakahanap ng ganitong pagkakataon, bigla niyang naisip ang isang lugar na maraming namamatay. Hindi niya namalayang nasabi niya ito ng malakas. Agad siyang kinabahan dahil alam niyang delikado at may kinalaman sa etika ang ganoong ideya. Ngunit nagulat siya ng ibang kahulugan ang naintindihan ni Wachuan. Masiglang sinabi ni Wachuan na tama siya at tila iniisip nitong ang layunin ni Doc Aga ay tumulong sa mga mahihirap na may sakit. Nabanggit din nito ang kumakalat na sakit sa mga maralitang lugar. Napangiti na lamang si Doc Aga at sumang-ayon na parang iyon nga ang kanyang intensyon. Sa huli, masiglang nagpasya si Wachuan na pumunta sila sa mga lugar na iyon upang tumulong, at doon na rin magsimula ang bagong hakbang ni Doc Aga sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kanyang kaalaman sa medisina. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang kumalma ang langit habang mabilis na naglalakad ang grupo sa makitid na kalye. Napailing si Doc Aga at napabuntong hininga.
iniisip kung paano sila napunta sa lugar na iyon. Malayo ito sa masiglang hanyang, at halatang payak at kapos ang pamumuhay ng mga tao roon. Napatingin siya sa isang bata na matagal siyang tinitigan bago biglang tumakbo palayo. Ipinaliwanag ni Huachuan na bihira ang mga estranghero sa lugar kaya likas na maingat ang mga bata, lalo na't may mga balitang may mga masasamang loob na nananamantala roon. Tumango si Doc Aga bilang pag-unawa, ngunit napansin ni Thanek na tila namamaga ang mukha ng batang iyon. Napatingin muli si Doc Aga at sumang-ayon na hindi iyon simpleng sugat. Sa isip niya, maaaring bulutong, beke, o isang nakakahawang sakit. Huminto si Huachuan at sinabi na narating na nila ang tanging lugar na may manggagamot sa lugar, kaya doon muna sila mananatili. Sumunod ang lahat. Sa kabilang banda, may mga taong nag-uusap tungkol sa isang manggagamot na si Dongba, pinupuri ang bisa ng gamot nito kahit may kaunting kakaibang pakiramdam sa tiyan. Nakuha nito ang atensyon ni Doc Aga. Napaisip siya kung bakit tila maayos ang sistema ng paghihiwalay ng mga may sakit, isang konseptong hindi pa dapat umiiral sa panahong iyon. Naghinala siya na maaaring may kakaibang kaalaman ng manggagamot na iyon. Bigla niyang naamoy ang matamis na samyu sa hangin at agad siyang kinutuban. Parang may mali, hindi na siya nagsalita at mabilis na tumakbo papunta sa pinagmulan. Tinawag siya ni Huachuan ngunit hindi na siya tumigil. Sa isip niya, pinagdugtong-dugtong niya ang mga palatandaan, pamamaga ng mukha, pamumutla, kawalan ng gana, at paglaki ng tiyan. Pagdating niya sa loob, agad niyang binuksan ang pinto at malakas na nagtanong kung ano ang ginagawa ng manggagamot. Walang emosyon si Dongba at kalmadong sumagot. Ngunit sa isang tingin pa lamang, agad nang nakumbinsi si Doc Aga na may mali sa gamot na ginagamit nito. Lumapit siya, kinuha ang mangkok ng gamot, at sinuri ito. Hindi siya pinansin ni Dongba at nagalit pa sa kanyang asal. Ngunit determinado si Doc Aga. Sa kanyang pagsusuri, napagtanto niyang ang gamot ay may katulad na epekto ng steroid, isang makapangyarihang gamot ngunit may mabibigat na epekto kapag maling ginamit. Ipinaliwanag niya na kahit epektibo ito, delikado kapag nasobrahan. Tiningnan niya si Dongba at nagduda kung paano nito nagawang likhain ang ganitong halo. Naamoy niya ang licorice at inisip na pinagsama ito sa iba pang sangkap upang makabuo ng ganitong epekto. Ngunit sa kabila ng posibleng husay nito, napagtanto ni Doc Aga na mas mapanganib pa ito kaysa sa simpleng panlilinlang. Tumayo siya at mariing ipinahayag na ang gamot ang dahilan ng pamamaga ng mukha, paglaki ng tiyan, at panghihina ng mga pasyente. Hindi ito tinanggap ni Dongba at agad na inagaw ang mangkok, galit na tinanong kung sino ang batang iyon na basta na lamang nanggugulo. Ngunit hindi umatras si Doc Aga at iginiit na may masamang epekto ang gamot. Sumagot si Dongba na lahat naman ng gamot ay may side effect. Ngunit mariing binalik ni Doc Aga na mahalaga ang tamang dosis at paggamit. Nang makita ni Huachuan na lumalala ang sitwasyon, siya na ang namagitan. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang royal physician at ipinaliwanag na si Doc Aga ay kinikilala maging ng maharlikang pamilya. Pinayuhan niya si Dongba na itigil muna ang paggamit ng gamot at hayaan silang suriin ito ng maayos. Tumutol si Dongba dahil iyon ang kanyang pinaghirapang likhain, ngunit nanindigan si Huachuan. Malinaw niyang sinabi na kung nakapipinsala ito sa mga tao, hindi niya hahayaan na magpatuloy ang paggamit nito. Sa tindig at awtoridad ni Huachuan, napanganga si Doc Aga sa paghanga. Kitang-kita ang tikas ng isang tunay na royal physician. Samantala, unti-unting kumalma si Dongba at ibinaba ang kanyang galit. Mahinahon niyang sinabi na naiintindihan niya ang sitwasyon, ngunit kailangan niyang unahin ang mga pasyente at ipagpatuloy ang gamutan, kaya iminungkahi niyang ipagpaliban muna ang usapan. Napaisip sandali si Huachuan bago siya ngumiti at tiniyak na hindi iyon problema. Itinuro niya ang grupo at ipinaliwanag na marami silang dalang magagaling na manggagamot na maaaring tumulong. Lumipas ang ilang oras at bahagyang hamina ang sikat ng araw habang abala ang lahat sa pagsusuri ng mga pasyente. Sa gilid, hindi maiwasan ni Dongba na silipin si Doc Aga ng may halong inis, habang si Doc Aga naman ay taas noong umiwas ng tingin at napailing. Samantala, natuwa si Huachuan nang malaman na karaniwang trangkaso lamang ang kumakalat at hindi isang malalang epidemya. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ni Doc Aga na mas marami pang nagkakasakit dahil sa maling gamot kaysa sa mismong sakit. Ngumiti si Huachuan at sinabing tila hindi pa rin nawawala ang inis ni Doc Aga.
Ipinaliwanag niya na kahit mapanganib ang gamot, hindi naman masamang tao si Dongba. Sa katunayan, ginagastos nito ang sariling pera upang makagawa ng gamot para sa mahihirap. Bagamat kulang sa kaalaman, tunay ang hangarin nitong makatulong. Dahil dito, tila natauhan si Doc Aga. Napangiti siya at napabuntong hininga, inamin sa sarili na tama si Huachuan. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang bahagyang pagkainis sa sitwasyon. Biglang bumukas ang pinto at isang lalaking halatang taranta ang pumasok. Tinawag nito si Dongba at nagmakaawang tingnan ang kanyang anak. Agad kumilos si Dongba at pinahiga ang bata, tinatanong kung saan masakit. Nanginginig ang ama habang sinasabing patuloy ang pagsusuka ng bata at masakit ang ulo at mata nito. Sinubukang magsalita ng bata sa gitna ng hirap ng paghinga, sinasabing parang sesabog ang ulo at mga mata niya. Tiningnan ni Dongba ang mga mata nito at biglang natigilan, tila kinabahan. Samantala, tahimik lamang na nagmamasid si Doc Aga at isa-isang binuo ang mga sintomas sa kanyang isip. Sa huli, napayuko si Dongba at walang magawang umamin na hindi na niya kayang gamutin ang bata. Ngunit bago pa man niya matapos ang sinabi, agad sumingit si Doc Aga at tinukoy ang kondisyon bilang acute angle closure glaucoma. Naguluhan si Dongba at sinite siya, ngunit kalmado lamang si Doc Aga at sinabing sinusuri niya ang pasyente. Napagtanto niya na pamilyar si Dongba sa sintomas at hinalang alam nitong epekto ito ng sarili niyang gamot. Nang banggitin niya ang side effects, hindi na nakasagot ng maayos si Dongba. Nagtanong si Huachuan kung ano ang glaucoma, kaya ipinaliwanag ni Doc Aga ng detalyado. Sinabi niyang may likido sa loob ng mata na dapat dumadaloy ng maayos. Ngunit kapag hindi ito na ilalabas, tumataas ang presyon sa loob at nagdudulot ng matinding sakit. Idiniin niyang kung pababayaan, maaaring mabulag ang pasyente. Nataranta ang ama at desperadong nagtanong kung may paraan pa. Tahimik na sumagot si Doc Aga na bagamat hindi pa niya ito nagagawa noon, alam niya kung paano ito gamutin. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw na pumapasok sa silid, humarap si Doc Aga sa pasyente. Nakasuot siya ng mask at guwantes, at ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa bata. Ipinaliwanag niya na ang kailangan ay pababain ang presyon sa loob ng mata, ngunit isa itong napakaselang operasyon. Lalong bumigat ang paligid habang naghahanda ang lahat. Nagbigay siya ng malinaw na utos sa bawat isa, si Huachuan ang maglalagay ng tubig sa mata, si Lin ang magpapanatiling bukas nito, at si Thanak ang tutulong sa kanya. Lahat ay sumunod ng buong konsentrasyon. Sa hudyat niya, nagsimula ang operasyon. Yumuko si Doc Aga at buong focus na isinagawa ang unang hakbang. Ipinaliwanag niyang kailangan gumawa ng maliit na hiwa sa cornea. Kumikislap ang talim ng kanyang scalpel sa liwanag habang dahan-dahan itong lumalapit sa mata ng pasyente. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.